Sunshine Radio. Tutok sa kaayuhan o kamaturan. Kredibilidad. Mao'y gibarugan. Mas gipakusgan, mas gipalapda, mas gipaminawan sa kadaghanan. Ania ang alternatibong radio. DYAR 765 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Takna alas 4:20 sa hapon. Sa higayon sa kaguliang, higala ayaw kalisa. Sa panahon sa kalisod, sa hinagiban ayaw ug palaban. Sa panahon sa pagpanginahanglan, katawhan ayaw kadismaya. Tungod kay ani anak ang kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ang tulumanong andam nga muluwas, mutabang, mugiya, muhigugma. Kapartner ng bayan, kadaulan, kasandigan sa panahon sa kalisod ug pagpanginahanglan ang mga kapartner ng bayan. Alright, maayong hapon mga kapartners. Welcome sa atong programang Kapartner ng Bayan. Pasensya na yun, medyo na late yun ta, no? Pero sige lang, adjust lang ta sa atong oras. Sa atong mga tigpaminawan, sa atong sibianan, DYAR 765 Sunshine Radio Cebu. Muna yung ginatawag na itong it's a new normal. Pati traffic na new normal. Pero dili, kung pwede mo adjust yun. Sorry dyan kayo, na late yun ta mga kapartners. Pag sa itong magtipaminawan karon sa atong live streaming, maayong hapon sa atong radio portal, maayong hapon kaninyong tanan. Kung asa man karon ang inyong kaimtang sitwasyon o lugar. Kinahigala ka partner Jim Ray Bio sa adlawng Biyernes mga kapartner. Thank God it's Friday. September, August. Pitsan ako, August 18, 2023. Sabi nung dali sa panahon, no? Nakatunga na ta sa bulan mga kapartner. August, tapos beer months na dahil. Dali ara. Anyway mga kapartners, na ito dugay-dugay, no? Kay para daghan tayo mahisgutan karon. Alam kabalon naman kita, no? Every third Friday of the month, makauban na ito atong partners gikan sa Department of Environment, Natural Resources, Region 7. O syempre, kauban sad nato ang ilahang attached agency na Mines Geoscience Bureau. O ginatawag na to nga MGB. Hindi na siya magandang gabi bayan. MGB, no? So muna ang unya ato na hisgutan, no? Kung sa ilahang mga ginapahim. Although dili na siya first time, no, nga makauban na to ang atong partner sa MGB kay sa previous na to episode, nahisgutan po din nato, no, datay mga topics ang gihisgutan sab. Karon kay specific po ang atong topic na usa sa mga ginamonitor, no, og isa sa mga kung asa eksperto ang atong MGB diha, no, diha sila karon sa himong topic nato karon. And of course, ilan ako mga parts dito dugayon ang atong partner, ang ever supportive nga information officer sa Department of Environment and Natural Resources. Ma'am Marisita Cabasa. Ma'am, maayong hapon. Welcome pag-usab. Maayong hapon Sir Jim. Maayong hapon sa atong mga tigpaminaw, sa among mga suki, among mga kapartner nga makita sa ninyo sa among Facebook page DNR Central Visayas. Hinaut punta nga naa sa tay laing mapuno sa atong mga nahibaw-an, kabahin sa among opisina kung unsa atong ginabuhat karon. Yan. Welcome back, ma'am. Mga itag update sad, no, sa DNR, di lang MGB kay MGB atong topic karon, pero mga itag update kay syempre kada bulan magud daghay mga aktibidades, no, ang atong ahensya sa DNR. So syempre ato nang ipahibalo sa inyo og ang upcoming sad nga mga activities mga kapartner. And live po nato sa atong studio karon mga kapartners ang Information Officer sa Mines Geoscience Bureau Region 7. Walay lain
Behind the camera lang tayo karon si Ma'am Heart Rizari. Ma'am Heart, okay, sa mga kaila sa iya ha. Og syempre behind the scenes siya karon. And of course, kauban na to ang MGB7 senior geologist, no? Si Sir Russell Bryle. Anthony Lanzaderas. Sir Russell, sir. So, may hapon, Sir Jim Reno, o sa mga tigpaminaw nato sa ating programa. Yan. Diretso na ta, no? Isgutan na to na. Well, bago na tong update sa DNR, unya na lang siguro ma'am, or mag-update ta una. Unahon na to si Sir Okay, Brian. unahon na to ang MGB mga ka-partners, no? Syempre, daghan siguro mangutana, no? Although permite mangutana or ngano na, no? So kung geography ang atong hisgutan, no? So muna siya study of unsa na sir? Geology. Ano geography may nako? Geology, no? Pag geology unsa pasabot sir? Study of the earth, the rocks and minerals. No? Okay. So specifically atong hisgutan ang Karst Subsidence Hazard Assessment. No? Gina-conduct sa Mines and Geosciences Bureau. So, right now, sir, as of now, kumusta ang atong assessment? Kumusta ang atong observation? Particular sa atong area of responsibility, Tibok Region 7, man gini atong gisakupan. Si MGB, no, naatay 2 targets, 2 municipality per year. No? Mao na atong target no, nga gi-conduct sa region every year, yearly. No? So, aiming to delineate area asa tong mga possible na delikado nakita nato nga pwede nga maapektuhan or delikado aning atong gitawag og karst subsidence hazard. Pag moingon kag cursed pag moingon ka sa in layman's term unsay pasabot ana sir? So actually ang karst no it's a unique na term gigamit nato pag describe anang mga features nga mo develop sa limestone areas no as we know Cebu and majority of region 7 is underlain aning gitawag nato limestone no and pag mo yung tag karst this includes kanang mga features like caves no and the unique topographic feature kanang like Chocolate Hills, Osmeña Peak no which nagdevelop lang specific aning this kind of areas no kaning ginatawag nato sa mga limestone areas no so if naatay caves no I've mentioned about caves if naakay caves no if a cavern collapse then ang tendency a possible ground subsidence may happen and that's why and that's the reason why we have this kind of assessment. So far there is a Region 7 nabatay mga sightings or observation nato diri pila ka books nga gina-obserbar nato aron. Ma-detect ba siya? Kana siya ng paggunana? Yeah, although sinkhole detection no or mapping sinkholes is very really hard no but there are signs no na mag-lead or mag-point na possible ni siyang indications of an impending ground subsidence. Although nanatay mga daghang na note no or na observe na mga sinkholes like mga depressions na gyud siya no. So particularly north and south of Cebu no kung diri lang ta maghisgot sa Cebu no. So kani manggong Cebu with the exception of aning central part no is mostly underlain by limestone. That's why very common ni siya nga sinkholes. No? Associated ni siya usually kanang mga caverns no kung asa to makita nato ang mga langub no caverns adto po na nato usual makita atong mga sinkholes no so daghan kayo taog mga observations na no here lang in Cebu natay mga di kayo diri sa cities no as majority ani nga mga sinkhole are already masked by kani atong mga developments no? So far approximately nabatay numbers kung pila ni atong ginaobserbahan? Mabot ba ni siya hundreds or 50s below unsa man? If sa province sa Cebu yes more than 100 no sinkholes were already identified no sometimes
100 sinkhole is just kuano. But mostly fortunately nga these sinkholes nga atong na note are mostly nakita nato sa mga dili kayo populated na areas, no. So far sa mga nag-surface na kanang physically nakita na gyud nato, nabatay numbers diri sa Cebu, kung Yes. pila na ang nag-appear nga mga sinkholes. Yes, we have sa mga areas no nga nakakandak na taog assessment. For example, Cebu City and Oslo, Badja, no. So nanatay mga areas kay by municipality man atong pagkandak sa ato assessment, no. So naatay mga number or inventory, no. Asa ang location ani nila, with recommendations no unsay angay buhaton ani, no. So the result of the assessment ato nang i-provide sa ila ang city disaster or kanilang local disaster risk reduction management officers. Pero nanatay na identify, sir, na impending ba nga sinkhole na siya, dapat evacuate na nato or de-eliminate na nato ang lugar, nadadabatay na action nga nahimo ang unana. Yes, naatay mga kaning sinkholes, no, kanang mga sinkholes samot na if nakita nato nga naa gid siya sa residential areas, no. So of course if makita nato nga actively progressing ni siya nga sinkhole and it can potentially affect the residents in the vicinity, then we will advise, no, the LGU, no, or the local authorities, no, nga mao ni if preemptive evacuation or for permanent safety sa atong residents, may consider relocation gyud if makita gyud nato, no. For example, naanatay mga gi-advisean central office conducted their kaning aning assessment and na sila mga gipang advisean for aning monitoring in Cebu City, and we also have kaning naay mga sinkholes pun nga among gi-advised for monitoring or kuyaw na no gi-declare as kuyaw in southern part sa ato Cebu, sa Badyan, Dalaget and Alcuy. Okay, salamat sir no sa tubag. So far since kanang hibalan man gyud nato ning aning gyud ang geographic location, no, ang geology sa topography man si tawag na or basta na yung mga term no, nahibalan na nato, Cebu vulnerable kaayo. Unsay mga measures nga ginabuhat nato karon para ma-disseminate nato sa kadaghanan, to syempre para malikayan, no, ang future damages kung lisod pud baya, no, nga makaon or kanang usual nga term nga iswallow lang sa sinkhole ang mga balay, ang pinaka-worst ang kinabuhi sa tao. Yes, considering, no, nga it can happen here in Cebu, kanang mga ingana nga case, no. So number one is of course we have this kind of project to map out areas, no, to somehow mas increase atong level of confidence in terms of providing the information, no, and of course recommendation unsay angay buhaton ini nga mga area, no. And along with this, natay continuous na education and information campaign, no. So sa mga LGU, even to the barangay level, no, sa mga kapitan, and if natay mga manote na mga kuyaw sa anang area, we issue threat advisories sa atong mga barangay officials, no? So Kadi bang ma-identify nato, sir, nga sinkhole automatic ba ni siya nga abandon gyud ang area, or kinahanglan pa man ni siya dialogue with the LGU, unsay standard procedures pag naatay nag-appear, no, nga sinkhole, unsa may nabatay nga so nga polisiya. yeah, in case, no, or if you notice a sinkhole develops in your area, number one is to report your local disaster officers sa inyong munisipyo or sa city, no. And usually ila man ang i-cordon ng area if they can be able, since atong mga local disasters, they're also trained on sa ning sinkhole ni siya, no. So
And if that requires further investigation, then si LDRRMO mag-coordinate na siya sa MGB na MGB, we need assistance and we need you para ma-assess ni nga area and para mas mutuo number usahay manggod maglisod si LGU implement no Yun bisag kuyaw na no, so that's why makig-partner na sila sa amo para makahatag mi og report no nga kani need yun ni siya nga bantayanan yun ni siya and it can eventual failure can happen in this area kay dako siya or sige siya samot na if naay tubig nag-agi sa ilalo. Kung gahit pa yung ulo, so diyan ato pangyoon ng tabang sa local enforcement nato. Yeah, usually ang sa atong wala pa sad tay na kuana na no, but usahay na agyon na nga issue, common na siya nga issue samot na sa atong local mga LGU no, and usahay either mga sila og kanang waiver but Correct, definitely usahay magud kay ang concern magud nato is safety no. Exemption dayon ni mayor kay perkot nga na so- no kay muhangyo magyud di ba ang kanang bagyo gani daghay mga gahig ulo gyud force evacuation na gahig ya pag ulo kay syempre di mo nato ka kuanan nga naagi sila kuan no kanang protektahan nilang propriedad ni at the same time panginabuhian sab no di man pwede nga biyaan dayon ng balay kalit-kalit pero mugod sa life of it's a matter of life and death ba no murag diha gyud makita kung unsa gyud ka determinado no kay usahay nasa huli ang pagsisisi di ba pero di pud pwede nga i-compromise ab nimo di ba ang safety so siguro sa parte sa local disaster kabalo na siguro sila na pero hopefully dili ta moabot ana nga kahimtang ba no kay lisod kaayo kig-away ka in the midst of disaster or pending tragedy no or kanang naanag yun diha nya napoy pagahigahi gihapon yun no lisod kaayo anyway so far i-clarify lang ako sir no padayon ang inyuhang information dissemination no dialogue especially sa mga local government units kay sila magyud ang direkta no and so far asa ang pinakadaghan nakita ninyo So far ang usa sa nakita nato nga ubay-ubay no is kaning diri sa although nasa 40% pa lang ang natong na map out diri sa province no sa Cebu kay naguna ang Bohol man sad ato man sad nang target no since daghan sad na no so based sa among initial na findings naami diri somewhere Dalaget no Dalaget Alcuy no Nugas kanang nga mga area kanang atong mga vegetable farms no so kung nakasuroy mo diya di ba mga langok kawa na sila actually those are sinkholes no and so by merely seeing the physical feature of the land or landscape niya pwede ba conclude na ba ka nga mao na ni siya nag-sinkhole ko na siya nag-collapse lang or sa ba need siya no kami before na mo na kailangan siya eksperto before na mo na siya Yung na bot-bot. declare as sinkholes na siya amo na siyang nagkandak mi og field assessment no mapping in that area and nakaingon mi nga sinkholes yun ni siya kay usually kanang mga kawa diha nga ato makita kanang mga gipangtamnan nato mga tanom no are actually connected to a cavern no so kung makita nimo na siya mura na siya funnel no ilang taon nimo yang terrain mura siya kawa but if munaog ka dito somewhere in that the floor of that depression na kay makita dito nga mga langob if you are lucky no but sometimes manggod kani nga mga langob or kaning conduit nga nag-connect ani is matabunan na siyang mga yuta no and that explains nganong ning kawa siya in the first place asa man day paingon ang imong yuta nganong ning kawa siya so dito somewhere gyud ilalom na gyud siya kapay gidrain nimo ang yuta kay nawala man to for example initial flat no and then flat na nga area nganong karon manikawa na siya so wala siya nimo gi transport outside ana nga depression naara gyud siya within that depression so namura kag sink no so kung kawa na siya somewhere ana sa ilalom through that cavity or cave or voids no nga present inig-ulan inig-infiltrate sa imong tubig kuyog tong mga erode niya dadto niya dito
sa imo ang mga cavities ilalim sa imo. Posible ba nga katong nag-collapse na nga sinkhole, mak-collapse pa ba siya for the second time or third time around? Yes, possible jud gyapon na no. So na posible nga napag halo dito sa ilalom. Ana? Yes, some most usahay man good kani atong ani ato ang mga cave o cavities ilalom are nag-follow ra po na siya kana sa atong mga groundwater, no. So if familiar ta ng mga underground rivers, no, actually that is one example, a good example of cars, no. So wala kay tubig sa ibabaw sa surface, kinaa dito sa ilalom nag-agi imong tubig, no. Now what happen if muubos na imong groundwater level, no. So that once nga atong underground river becomes a hollow zone in that area. In time nga magkadako na siya and it can no longer hold the weight of the land above, then it can collapse, no. So and usahay mao na nga makita galing nato kana iyang mga collapse area na siya yung mga pattern, and usually it follows just like mura ra pud na siya mga rivers or kanang So posible nga kung naay nag-appear nga sinkhole ang nearby area, posible nga naapod ni siya yung mga yes. di ba? Kay kung Underwater. i-follow na akong explanation ni mo sir, no? So but pasabot ang nearby kasilinganan adto, posible na ato yung mga lungag sa ilalom gid kay kung mer connection siya, di ba? Nang cave connect, di ba nga? Ana nga usa jud pinaka sign nga makaingon ta nga kuyaw sa sinkhole collapse ni nga area is number one is the presence of sinkhole ani atong area, no. Kung naa na kay sinkhole, dako kayo og chance nga another sinkhole can develop in that area, no? And normally it occurs sa mga highland areas na to. No, it can happen even sa mga coastal areas. Huh? Actually, even Okay. even offshore, natay mga sinkholes nga na kuan. Okay, I see. So, klaro na, no, mga kapartners, so di lang sa mga kabukiran, no, pag mingkag nasa somewhere sa Busay, padong dito sa Central Highway, posible po di ay diri sa mga coastal areas, no. Kaning diri sa Siraw, sana siya, sinkhole na siya, kanang ganing never ending pagkaguba ng dalan din nga wa man gyud sige lang ayo pero mo naayod na mo erode yun or na ambot unsa explanation nimo ana sir? Well, while Sirao area is partly na siya limestone, no, but the instability problem we experience in Sirao, no, is attributed mainly to the presence of kanang sa groundwater, no, and the type of material nga naa, so humok siya, no. So naay mga studies na gikandak po diha, no. Previous pila naka studies, no, and it point mogawas na it's kanang water, no, nga mo kuan gyud siya, molihok gyud siya, no. So mo na nga What do you mean? So naay underground water nagflow dia or sa man ni humok lang ang yuta kay tungod sa tubig nga naay tungod ang atong layer, no, ang atong rock layer or surface, no, is medyo pagka mudstone or mga kuan, no, and naa kay presence of kanang daghan nga tubig, no. So of course it adds kanang it promotes instability problem if naa kay tubig, no, and expect nato nga na siya tubig because in that area nata di boundary between our porous na limestone and kani impervious na kani mga lahi pod na siya nga rock unit, no? Pwede ba na siya mapungan as nature per se with human intervention kung ana kay kapila na magyud na siya, no, siguro several decades na daghan na kay layer ng asemento wa gyapon hantod karon gimuan na lang nila murag taytayan kay para lang gyud kuan na pwede ba na sa kaya pa ba na sa human intervention or it requires a more specific study, no, or like employing mga drilling to check asa to mga unstable, and of course mga geophysical surveys, no, to check asa ning mga water bearing nato na units and unsay contribute unsay kuan ana nila, no. Dili lang gid siya basta lang kay nilihok ni or asa lang ng portion nga molihok, no. So it's a complex problem in that
no kana nga area. And yeah, it requires very actually karon nagkandak man og mga study gyapon ang Cebu and together with DPWH para unsa yun ang best yun siguro nga pwede na to nga but that area sa among mapa sa MGB no for landslide no we it is considered as kaning active landslide zone no? Active landslide area okay. even before the Di po siya fault? while naatay mga fault na nag-traverse diya but dili ko ka ingon no nga it's kay si Feebox lang man na ang kuan nga this is attributed to the presence of fault in that area no so maybe the fracturing of the underlying bedrock nga mo'y giagyan sa itong mga tubig is attributed sa faulting in the past or mga earthquake in the past no but si Feebox yun ang nakakuan and based ato ang nakita yun diha active landslide zone na siya and sa study ni MGB even before na-develop na siya nga road is it is an old landslide area na so landslide area na gina siya sa una pa Okay, so even before na-develop ng mga development kaya to, di ba na famous townhouse or developer diha nga gibiyaan na lang. Gibiyaan na lang kay because of that problem no. Na crack ang mga balay so wag yun nag-pursue yata ang ilang development. So mo po siguro yun dapat but as we all know Sir Russell no nga sa during elementary days, high school days, kabalo man gyud ta no ginatudlo na nga ang atong earth surface na lain-laing mga layers, di ba? So natay kani ato makita sa pinaka surface gyud no ilalom na ay so series of layers ato ang kayutaan. Agi itudlo na sa ato ang geography sa atong high school or elementary siguro. But correct me if I'm wrong no. Uniform ba ang pagka-layer sa ato ang earth kani ato ang kani earth na to unsa nga di ba kung naa ka diri sa Mandawi no parehas lang ba ang layer dito sa mabul kag Cebu or somewhere no okay so I thought ang layer nga imong gipasabot is like kanang sa textbook like outer core so it's actually more ano. So kung diri bato ra ta sa lang, kuan kung sa bato- surface area. Okay, so kung bato lang no so of course different so that's why we in the bureau no we also map out the delineation or the kuan unsa ni aning mga rock underlying rock formations no that's why if kan makita ninyo sa among mapa we have this what we call geologic maps no makita nimo dito ang delineation nga kani nga area there is ingani yang rock formation no of course naa dito yang physical and chemical characteristics unsa mga mineral constituents within that rock formations no and unsay attitude ana nila so and of course asa ni siya ang iyang extent or coverage ngani nga bato so for example in Talisay mao niyang bato in Cebu mao niyang bato or it could be in Talisay daghan na siyang klase nga bato diha no so mao na siya and sometimes the topography no the topography of a particular area reflects the geology or unsang klase ang bato so that's why we see different terrains no kay dili man uniform ang atong bato or ang layer nga naa sa ato ilalom so of course lahi-lahi ang pagka-weather lahi sila pagka-form no kani siya of course kani siya nga layer kung nagtapad na kani siya nga layer mas dali ni siya nga mo landslide kay mas humok ni siya of course in time lahi ang iya ang topography no kay sige man siya landslide compared aning isa nga hinay-hinay lang iyang erosion so But when you say Cebu is a limestone island, kasi pasabot ana. So a portion lang ba limestone siya or yeah si Cebu is an uplifted but ang base manggod ang basement rock nato sa Cebu is mga volcanic rocks no? So that's why we have this kaning mga volcanic rocks in the central part no covering areas of Minglanilla, Talisay, central part of Cebu, Balamban and Toledo no so part of Asturias so ana siya nga and as you can see unique po na siya no na kay topographic nga contrasting relief diya sa atong central part sa Cebu
compared sa aning sa north and south, no. So and that reflects kanang complex nga topography. It reflects huge disparities of different lithologies or rock formations in that area. So si kanisha, for example, this is your volcanic rocks, no, prior nga ni surface pa si Cebu, kay kabaw man gyud ta nga si Cebu was once tubig lang gyud na siya, no, kay of course ngano mang ni develop atong limestone, no. So si limestone di ay mo develop ra ni siya underwater, no. So mao na nga makita nato coralline limestone, no. So and that also explains why makita nato sa atong mga bato bisan nata sa bukid, even kaning taas nato nga altitude kaning sa Osmeña Peak. If mo tan-aw ka sa bato about 900 to 1,000 meters above sea level, but tan-aw nimo ang bato, kita kag shells or Mga coral shells, fragments, no. Explain that, suggesting na this area was once submerged in water, no. So kana siya nga mga bato, same na siya sa mga coral reefs nga nakita nato sa ilalim sa dagat, no. Through geologic processes like uplift or regional kuan, no, ni uplift hinay-hinay attaining its present kaning elevation. Ayun. So that explains, no, the marog estudyante ani naminaw din siya. So sa atong mga tigpaminawan, no, hopefully, no, nakasabot pud mo. Although mo lagi na during elementary, high school ginahisgutan po kani siya technical lang kaayo kay in details na, no, ang gi-explain ni Sir Russell. So anyway, sama sa ingon nato kanina, gi-explain ni Sir Russell nga na sila yung mga regular nga information dissemination, no. Of course sa mga LGUs pud, no, nga kaning magtukod og building, di ba, usually naman na gina-require, di ba, labi na kung mga high rise, so na sila ginatawag nga earth boring, mas tawag na, o drilling, yung tawag na, sir, to check the quality of the ground. So sa Cebu, they are required, no, as prerequisite sa ilang pag secure og ECC sa EMB, no. So to undergo EGAR, no, conduct og engineering, geological and geohazard assessment, no. So which includes kanang mga geotechnical studies na. So ilang magdrilling sila para makuan sa ilang engineer kung unsay best na unsay integrity sa subsurface, no. So number one, possible ba if dili man present sa caverns, then presence of fractures, no, in that area. So at least build nila sa ilang building, no, kabalo silang unsay mga potential and unsay angay nila i-address para i-secure, i-ensure ang safety silang structure. Okay, mo gading pag high rise, nadyo kay madunggan, no, kanang mga dagko kayo nga ginaugsok nila sa ground, di ba? Ang purpose ana is to stabilize the ground. Or I'm really not very familiar kung saan nagit, so it's more on the sa engineering side na and structural na but so prior to that na sila yung mga studies kung unsa ba ang angay nila nga unsaon nila pag-establish ilang foundation, so na sila mao na nga napud na assessment, no. So unsay type sa material, unsay characteristics. Going back sa sinkhole, kano sa bang pinaka last nga natay incident nga nag-appear nga sinkhole diri sa Cebu? When was that? Dugay-dugay na, taod na pud, no? So Reported. naay mga last kuan, ang pinaka kang murag very kuan jud nga dagko nga sinkhole nga mong nakuan is in Badjan, no. We nga kalit ra gyud siya kay kahulpa, no, punlak, and duol siya sa mga kabalayan, no. So with having a diameter of about 3 meters, no, and a depth of more than 5 no. Mura siya atabay and until now makita pag yun visible pag yapon siya, no. So nalay uban yun nga mga sinkhole nakita nato, ilang gihimong gilabayan nilag basura or gihimong so which is highly discouraged, no, kay usually sinkholes sa giingon ako ganina connected na siya sa subsurface na mga cavities, and that cavities if labayan na nato og
waste or we dump wastewater in that area. So it can compromise our groundwater resources. No? So we highly discourage dumping of waste in sinkholes or caves. And even gani kanang dili sealed na mga septage, no? In limestone area is potential na siya nga maka-contaminate or maka-compromise atong. So, generally speaking, ang sinkhole is created by nature. Yes. Okay, di ba? So, nabay man-made nga sinkhole? Oh, yes. Sinkhole general term. That's why we use the term karst, no? Karst. We use the term karst to specify that this ground subsidence or this sinkhole development is attributed to the natural, no? Nga pag-develop anang cave and then si cave ni collapse and karst subsidence, no? But if, for example, nakay nagbangag ka diha sa ilalom, and for example and ang surface nimo is dili mo collapse siya, it is also called sinkhole. Kaya ang sinkhole is kanang lowering of the ground man if dili na siya if nakay hollow sa ilalom. Another sinkhole na dili related sa karst, dili sa limestone is kanang mga Deep well. Sakto ba? But yes, but excavation naman na siya. Ang sinkhole man gud is dapat mag-collapse or So naay physical gyud nga pag-collapse. or Sinkhole na siya. the lowering of the ground, no? So Pero normal deep well lang nga sa kadugayon ning nag-hole na nanay bangag sa ilalom dito kay so siyempre suyupon ba yung yuta, di ba? So sa kadugay suyop sa yuta ning create na ditong hole, di ba? Pag sa kadugayan tubig na lang kuan pero nag-create gyud siya hole kuan, no? So pag nag-collapse na siya, consider gyapon nga sinkhole. yeah, if mo collapse yung ground kay nakay hollow. Imagine ako ba kay Cebu City, di ba? Isa sa mga concern karon sa atong water sources. Kay di man regulated itong deep well diri sa Cebu. So anybody can drill, put a deep well, no, kani mga high-rise building na to. Wala man na nakakonect sa MCWD, kanang mga dagkon na to mga establishment. Naana sila sariling mga kanya-kanyang deep well. Kay dili lagi regulated ato ang deep well diri. Amot lang sa ubang cities regulated man, no, even Metro Manila gibawal na gani ang deep well. Pero diri sa tuwa padayon gyapon, no, since wala pa gintay no. I find this information sa MCWD pod, no. Kay isa po na sa concern nila kay until now wala man gitay regulation about sa deep well. So tanan bagkong establishment diri ground water gyud sila diretso na. So wala sila nakakabit. So basically ang stakeholders sa MCWD kanila yung mga kabalayan, no, kanang walay capacity to have this deep well ba. So na ba na effect, no? Ako na effect kung tanan na lang nagbangag. Yes. One causes, no, of ground subsidence, no. Actually di lang siya localized if tungod sa deep mga over extraction of groundwater, no, it could lead to ground subsidence, no. So and not only ground subsidence, it also promotes saltwater intrusion. So Mo na problema sa. so which usa na sa morag na experience na nato diri sa mga urban areas nato, no, highly densely populated areas. Na. So ambot na kisay asa ta manawagan kay pero sa ato magikan magyud sa ato ang mga opisyalis, no, depende sa ila kung sa ilahang long term plan kay pang long term man di gini ka kumaguna kung ilahang advokasya for 3-year term di gyud sila kabalik. kay mabawalan naman. Anyway, no, Sir Russell, napay dungag pa nimo sa mga information. Ako din daghan ko yung pagtulon nakuha gikan kay Sir. So if ever man, no, sa ato mga naminaw karon, if ever, no, nga natay ma-observe, no, nga unusual na damage sa ato properties, for example patag man ta atong area, so makaingon ta dili ni landslide prone but naatay mga crack or feeling nato nga leaky atong balay, then it could be a sign of a potential impending ground subsidence or sinkhole collapse, no. So better
report the situations sa inyong mga DRRM officers, no, sa city or sa LGU, no. So if naapoy kana natay ma-observe or naay mo develop na kaning sinkhole sa atong area, no, it's the same, i-report sa atong local authorities, no, sa DRRM, and we discourage, no, nga tambakan ang sinkhole, or kay samot na if naay tubig sa ilalom, it can aggravate, no, or usahay maka-add pa siya og kanang instability kay mapungan man nimo ang tubig, mag-build up ang pressure, and of course kanang ato ang waste, no, nga dili gyud nato i-dump sa ato ang mga sinkholes or caves, no. Kinahanglan i-report gyud kay kung nagtago-tago kay kabalo siyempre ang fear baka basig i-force evacuate na mi ani kay nabay sinkhole, no. Ang ilaha po siguro proteksyonan ilahang welfare kay asa sila mamuyo kung pa-evacuate mi dire. So ang uban tabunan yung basura kay para dili halata, di ba? Pero it's a big no, ayaw gyud buhatan na kay later on basig madamay pang yung mga kasilinganan, kamo lang ang kuan hinungdan, no. Basin, no, matreten ang inyo ang safety na ino, no, correct. which is the number one yun nato nga dapat. Correct, no. So safety, no, more than sa kuan, no. So wata kabalo, no, atong itago, then simbako, no, kana day nga sinkhole is dili lang siya diha, paingon day na ang bangag or ang cave day paingon sa ilalom sa imong balay, no. Correct. Diha pa lang siya ni develop, but eventually paingon day na siya sa imong balay. Lami pa kayo tulog pero na kalit-kalit lang na hugmak, no, bali di lang ta mahitabo ana mga ka-partner. So salamat kayo sa information, og syempre kung naay mga kasama sa ingon nimo, kung naamoy mga naobserbahan na sinkhole sa inyong mga lugar, i-report gyud dayon, no, sa inyong nearest city disaster or municipal disaster office, no, o mayor. I-call gyud attention una sa barangay siguro, parang kapitan kabalo, no. Syempre kinsa may mo responde sa inyo kung magkahitabo ng di maayong hitabo, no. Syempre inyo mga silingan, itago-tago ninyo na kamo gihapoy maangol. So ipahibalo nato na sa rightful authority para safety tang tanan mga ka-partners. Salamat sir, no, sa information. Og balik ta kay Ma'am Marisita kay murag ubay-ubay sa din mga atong mga activities ma'am, no, sa for the month of August. Itong last episode nato, no, and this week, no, nga August, unsay mga activities nga nahitabo na, no, og upcoming sad nga mga activities nga atong gi-celebrar og mga programa nga atong gi-implement, Ma'am Marisita. Sa buwan sa August, nagselebrar ta sa buwan ng wikang pambansa. So kung nagpasabot na nga atong ikuan ang ato nga Filipino, ang ato agyong kuan na to, pambansang wika, di ba, Pilipino. Pero ang tema karon Pilipino at mga katutubong wika. So daghan ta og mga sinultihan dinhi sa Pilipinas nga moabot siya more than 100 plus nga atong gikuanan nga ang wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpatupad ng katarungang panlipunan mo na gitema karon kay ang mga kuan nato kung ato na siyang kalimtan ang atong kung sa kuan pa ang ato ang mga karaan nga mga sinultihan or sibing taggaan gihapon siya og pahalagahan ang kanang tanan natong sinultihan, mabisaya man, makuan man, sa panang uban nato mga Ilonggo man, appeal na siya sa ato ang mga katutubong kuan wika, no. Karon ang buwan sa August, Asian month pud ni siya. ASEAN month. I-deklarar po niya pagka July 31, 2017, Proclamation number 282, nga ang kuan jud nato ani nga naa gyud tay celebration or kitang ang Pilipinas appeal jud ani sa pila ni ka mga countries nga nagsugod na ni og 5. Mao to ang ato ang Philippines, ang Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, mo na sila sinugdana. Pero karon nga 2023, doon na natay napulo ka membro nga mga states, mo na ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, and then Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam ug ang Pilipinas. Pagka August 8, ika-56 siya nga Asian Day celebration
Ang team po niya is Asian Mothers, Epicentrum o Growth. So, tanang member nations nag-participate sa mga various activities. Doon na sila yung mga summit, doon ay kung nga appeal sa dang ato ang mga delegates or ato sang presidente ni appeal sa ni adto sad saya sa mga meetings. Yan, nagkuhan po sila, daghan kay sila og mga namitingan dito or daghan sa tilang kuhan nga ang mismo ang DNR doon na sa mga mawa signing nga nahitabo. Then pagka-August 9, nagselebrar ta sa National Indigenous Peoples Day o ang International Day of the World's Indigenous People. Muto pagka-August 9. Ang iya pong tema is Indigenous Youth as Agent of Change for Self-Determination. So dako jud og rule ang atong mga kabatan-unan. Makuan man sila, mga katutubo man nato o mga kawan lang nato no? Ng atong mga indigenous people, appeal po ni itong mga batanon nga naa diha. So dili lang kay ang ato ang information, education and communication or IEC, dili lang diri ra sa ato sa ubos or sa kaning sa eskwelahan, mahimo po atong ipaabot didto po sa atong mga natibo gani nga naa gyud sa mga kabukiran nato nga nagpuyo. Kay appeal gihapon sila sa atong para pag-sustain sa ato ang sa atong nasyon. Then pagka August 12, International Youth Day or National Youth Day, Linggo ng Kabataan. So gikuan gyud nato karon nga Agosto nga ato ang mga youth mo gitagaan og ilahad yung nga adlaw. Nya ang kuan po ni ani, doon na siya Youth Organization Registration Program nga gikuan sila pagka August 12 giaghat sila nga ipangkuan kung sa kuan pa inyong i-register ang inyong mga kuan youth organization kay sa atong eskwelahan nato gitawag Youth Environment Organization mo na ang YESO nga gipangkuan po na sa atong mga schools ya doon na sa type usa ka programa nga gikuan nato nga nagsuportar ang DNR ang kaning pagbabago a Million Learners and Trees nga programa sa ato ang Vice President with the Department of Education. 5 years ni siya nga program nga ang target ani nga magtanom og 1 million trees ang mga estudyante. Nya doon na po ni siya counterpart nga tagaan sa sila og 1 million bags with school supplies and dental kits. Nya ang kani ang among makuanan ni sa DNR is ang pag-provide sa inyuhang mga seedlings or kuan anya pagkuan pud og usaon siya pagtanom pag-amuma sa maong mga gitanom natong kahoy. So ang kuan ani DepEd ang makikuan pud nato og ang Office of the Vice President. Then sa kuan pud nato amo sang giaghat ang ato ang mga katong gustong mo appeal as ENR ambassadors or Environment and Natural Resources ambassadors nga mahimo mong spokesman or tigpamaba namo para sa pagkuan nato sa mga tao or pag-aghat nato sa tuang mga kaubanan nga mga atong classmate, atong mga kuan silingan nga mo aghat pud sa mo nga mo kuantag mga volunteering nga mga activities, mo volunteer sa nya mga outreach programs within sa atong barangay or sa atong communities or bisan pa sa ato ang asa nga relihiyon na aman gyud tay mga groups. So maghimo tang active di lang kay nagsigilan tag barkada, sigilan ko ato sang gamiton ang ato ang mga kaning young generations kay mga abtik pa man jud ni atong gamiton sa maayo nga pan. Mo nang usa sa atong pan ni target sa atong ENR ambassadors. Mahimo ra pud og lain ang inyong itawag sa inyuhang group kay doon mo sa tay gitawag og eco warriors, dami mga inana nga ron nga kanya. At least kuan lang gihapon ta nga atong tumong pareho ra nga ang pag-conserve, pag-preserve, pag-protektar sa ato ang Mother Earth. Na napagud mi gikuan nga kaning karong September 16 amo na ni-announce daan International Coastal Cleanup nato nationwide. So ang diri sa atong region or sa Cebu City particularly naanay gikuan ang ato ang City Hall September 16 no? yes Saturday, third Saturday of the month. Okay. Daghan kay ning kuan nya. Di lang ni kay sa ubang LGUs nagsige na sad sila og kuan ron nagsugod na ang mga meetings mo sa ato sa City Hall. Ang diri sa Cebu City murag ang ato ang target ang sa Cebu City is kaning ato ang mga rivers. So ato dito ang iyahang clean up. Pero ang uban natong mga LGUs naa sad sila naka-set up nga kuan. Mahimo ra pud mo coordinate or mo tawag sa among
labing duol ninyo nga opisina sa DNR para magpatabang mo or kana magkinahanglan pud mo og mga assistance or whatever. Kaya pag kahuman amo sang gitawag ang tanang mga volunteers nato nga kinahanglan mo participate ta para modaghan sad ta atong makuha nat nga kita diri sa ato mga Pinoy kita tanan diri sa Cebuanos or mga asa nga dapit nga kuan makuan gyud ta nga ang kuan kay ta na concern gyud ta sa atong environment. Mag-update sa ko sa Rivers for Life program mo ni ang amoang ko nga recognizing individual institution towards vibrant and enhanced rivers. Every year naani siya gitawag na tuog kanang kinsa tong river nga na-upgrade na ang iyang cleanliness or iyang kuan gyud siya na rehab. Ang nakuha na to sa diri sa atong update ang Pedro Negros or sa Dumaguete, Manica River, nag-conduct sila og usa ka gatherings kauban ang mga stakeholders o mga partners kay nangita sila og unsay mga action para marehab ang maong river ang Manica River. All right. So mo to. mura sa So katong mga upcoming, pwede Mga pwede upcoming. kaayo mo join no, especially kitong coastal Ato cleanup. International Coastal Cleanup. Interested kay ko ana ma'am no. Every I think September maka-join siguro ang SMNIG DYAR diri no para at least maka napon may fair share no sa ato ang pag-atiman sa ato ang asa ka ang venue ano. Lain-lain man El Corso? siya kay si Mandaue, lain pa ang iyang areas. Yang sa Lapu-Lapu last year dito mi naka-appeal sa Lapu-Lapu dito mi sa Mactan Shrine. Ang sa Cebu City katugyapong the same area nga pirmi natong limpyuhan katong sa gubat sa Pasig? baha. Oh. El Corso dapit katong sa Oo. Pambaling, yung Guadalupe. Dagan kay mo wash out din no, mga River. basura every one. Every kuan niya, di lagi ang ato lagi yung problema kaning mga basura mo lagi na manawagan na pud mi sa ato mga lumulupyo, ato mga kuan nga pagkuan lang taon ta sa atong mga basura tarungon nato pag-manage na ama yung mga mangolekta sa atong basura kada barangay do na man gyud na ato lang taon i-segregate niya ato pong ihatag sa ilaha didto dili kay pataka lang taglabay nga tuana sa atong mga sapa maluoy ta sa kon sama ra sa gihisgutan nato ron naghisgot dag sinkhole tinuod man na nga gihimo na nilag labayan ng basura kung makahinumdum mo katong after sa earthquake nga ang dako atong damage sa ball niya didto pod ang daghan kay sinkhole yun na gyud ditoy dako kay didto nga sinkhole loyo ra sa usa ka mall nga gilabayan jud og mga basura. Na. Grabe itong kuan ato. Na-appeal ko to sa mga reports ato sa nga year na to. Nakalimot siguro ta nga kana tubig kada mo lagi na ingon nga naay tubig mo nang naa siya mo kalit lang siya kanya. Ay gyud ingon nga dili na nato mainom kay ang atong tubig gikan gid sa ilaw. Importante gyud ang education no para mapasabot gyud ba kay kabalo bet sa atong mga usay pod sa atong mga kasilinganan no nga di po nato ma-deny ba nga siyempre kulang sa kaalam, kulang sa kahibalo. So importante nga kita nga nakabalo ipahibalo gyud no sa atong mga tigpaminawan karon nga kamo nakabalo i-inform no kaning kung magmarites man na lang ta kaning marites na lang in good way no ipalapnag ba ang maayong mga impormasyon nga makatabang kanang basu di ba Kaning yung basura, di gyud mawala sa atong dugay na kayo ng issue ng basura na hantod karon mao gyapon na ato ang ginabatukan mga kapartners. Anyway, ma'am, salamat kayo sa pag-update no ug syempre mo naman tanan no atong mga announcement. So salamat kaayo sa inyong time kay Ma'am Heart sa ato ang behind the scene kauban diri. So bago ta magtapos Sir Russell, sir, imong final message sa atong mga tigpaminawan. So, again, maura to no akong ibalik nga if ever nga naamoy observations no or if you happen to observe mga sinyalis nga pwede di ay pwede nga posible nga sinkhole collapse no mag-develop into a sinkhole i-report yun nato sa atong disaster officer no sa atong munisipyo no and of course on behalf of our regional director Armando Maliksi no and our chief geologist Al Emil Birador no so I would like to express our thanks no for inviting us here as your guest for today's program. Thank you. And dili ni ang
permero og katapusan, no? Kay padayon man gyapon ang ato ang partnership niini. So kung naatay laing schedule, new updates, new programs, no? Pwede rin yun mobalik ang MGB diri sa ato ang partnership with the DNR. Siyempre, inyong main umbrella ang atong DNR. Salamat kay Sir Russell, no, sa time. Ma'am? Magpasalamat gid kami sa DYAR nga sa pagpadayon na aning partnership nato kapartner ng bayan. Sa ngalan sa amo ang Regional Executive Director Paquito Midi Milicor Jr. og sa ato ang EMB Regional Director Maria Victoria Abrera og ang sa atong Coastal Resource Ecotourism Research Development and Extension Center mo to atong CRERDEC si Sir Jose Isidro Michael Paden. Nagpasalamat jud mi ninyo tanan og timan ininyo ang atong kinabuhi, maupod ang ato ang kalikupan. So ikaw ug ako, kita ang kalikupan. Salamat kay Ma'am Marisita Cabasang, Senior Communication Development Officer sa DNR Region 7. Dapat ang Information Officer Designate, no, sa DNR. Og si Sir Russell Bryle Anthony Lanzaderas, mga kapartner, Senior Geologist, no, sa MGB. Na may mga question, active ang Facebook page, no, atong mga social media accounts sa MGB ug sa DNR. Or pwede nyo basitahin ang ilang opisina. Asang opisina sa MGB, sir? Banilad, Mandawis. Nasa Banilad. Okay. Dool sa flyover nga na ay subdivision din ha, no? Dito mangutanan lang mo. Og ang DNR nasa Sudlon, Lahog, Sudlon, Lahog. So salamat kay mga ka-partner sa inyong pagpaminaw sa atong live streaming sub, no, sa atong radio portal. Salamat po kaayo sa inyong pagpaminaw. Dili nagtapos atong programang ka-partner ng bayan adlong Biyernes karon maong magkadungganay na punta next week adlong Lunes. Parehong oras alas 4 sa hapon, di mi malate sa Monday. Pasensya na. Busy magkayo. Og syempre kauban natin sa technical side si ka-partner Julius De La Peña, sa transmitter side si ka-partner Felix Marty. And of course, sa ato ang honorary chairman, Pastor Polo Sikibulay. Kini higala ka partner Jim Ray Bioza. Ang Diyos manalangin ka natong tanan. Happy weekend. Bye-bye. Inyong napaminawan ang kapartner ng bayan. Ugali pag-usab sa susamang oras og estasyon. Gikan Lunes hangtod Biyernes. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sunshine Radio. Tutok sa kaayuhan ug kamaturan. Kredibilidad, maoy gibarugan. Mas gipakusgan, mas gipalapda, mas gipaminawan sa kadaghanan. Ania ang alternatibong radio. DYAR 765 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita ug serbisyo.